Hi! Welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang iyong tinderang taga Batangas. Para sa mga gustong sumubok ng pagsasari-sari store. So, gaano ba kadali ang pagtatayo ng sari-sari store? Dati kasi mga kasari, ito yung style ko ha. Nakakahiya mang i-share pero i-share ko sa inyo. Dati pa nga ang akala ko, pag magulo ang tindahan, swerte. Kaya ito naisip ko mga kasari ha. Kaya doon sa mga katulad ng mga panindang ginagamitan talaga ng hard work, ng effort. Ayan, for example, yung mga lutong pagkain. Dapat may proper costing talaga. Diyan sa pagkain, 200% dapat yung markup dyan. Ganyan yung tamang pag-costing. 200% sa capital ng ingredients. Isama pa yung mga kagamitan, LPG, at pawis, nandoon na yung lahat. Katulad din yan sa pagtitindahan, dapat i-consider natin yung ating pagmamarkup. Kasi eventually kasi, mapapagod din tayo. Ay may na-share ako nung nakaraang vlog ko kung paano mag-markup ng tama. Depende sa location mo, depende kung gaano kahirap yung pamimili mo. Yan, depende. Eventually talaga, mapapagod tayo as sari-sari store owner. Kasi bandang huli, wala kang makikitang ipon. Yes, marami kang customer, pero mabagal mag-improve at lumago yung business mo. Aanhin mo yung traffic ng customers kung isang taon na, yan pa rin yung seating capacity mo, di ba? Dapat habang tumatagal, lumalaki, nag-i-improve, gumaganda. Alam nyo, napakahirap magpatakbo ng tindahan. Pasalamat ka na lang mga kasari kung yan lang yung inaasikaso mo. At saka may ibang source of income yung pamilya mo. Paano kung may mga anak ka pang inaasikaso, tapos may bahay ka pang inaayos, nililinis, tapos mamimili, magdi-display, magtitinda ka pa, gagawa ka pa ng yellow, magre-repack, maglalagay ka pa ng soft drinks sa rep. Isama pa yung mga problema na nakaka-stress sa'yo, mga expired na products. Ayan, may panahon pa ng tagtumal, meron pang mga pasaway na customer na hindi nagbabalik ng bote at di nagbabayad ng utang. Tiyagaan lang talaga dito mga kasari. Kaya masasabi ko, tiyagaan lang talaga sa pagsasari-sari store. Kaya nga yung iba nagsasara din pag hindi yun yung passion nila. Hindi yun yung gusto nilang gawin. Yung tipong nanggaya ka lang sa iba kasi kala mo madali. Tapos hindi mo alam, matatali ka na pala sa pagiging sari-sari store, matatali ka na sa tindahan mo, hindi ka na makaalis. Yung tipong layas ka dati, ngayon hindi mo na magawa. So mamimili ka na lang kung aayaw ka o mag-stay ka dito sa tindahan. Sari-sari store owner mga kasari. Parang lang to parang katulad lang din ng YouTuber. Kailangan kahit paano makilala ka ng tao para panuorin ka. Kasi manonood sila kasi iba ka sa iba. Kasi sa napakaraming YouTuber ngayon, 'di ba? Magkakaparehas na lang yung topic nila, yung content nila. Paano ka pa mapapansin kung magkakaparehas lang kayo ng topic, ng content, katulad din sa iba? Kaya nga yung ibang YouTuber kahit kumain na lang ng kung ano-ano, basta mapansin lang sila. Kailangan mo lang naman dito mapansin ka lang sa umpisa. Tulad ni Boy Tapang, di ba? Kilala nyo ba yun? Dati, grabing mga content nun. Ngayon, nasikat na siya, nakakuha na siya ng followers. Easy-easy na lang yung ginagawa niya. So, dito sa sari-sari store, ganun din yun. Sa dami din ngayon ng competition, dapat may specialty ka. Sa ugali, pati na rin sa pagtitinda. Ganun din, may kakaiba kang mga paninda. Dapat may kakaiba kang ino-offer na wala sa kanila. Kunwari, ice for sale with free smile. Charot. So, magandang magpakilala sa mababang presyo mga kasari. Magandang magpakilala na kumpleto ka. Maganda yung maging bukang bibig ka ng tao. Maging bukang bibig ng tao yung tindahan mo. Ibig sabihin, dapat sikat ka. So, para maging kakaiba ka, dapat iba din yung paninda mo, di ba? Iba din yung tinda mo. Huwag kang gumaya kung saan namimili yung mga competitor mo, yung mga katabi mong tindahan. Karamihan ng pamilihan, hindi lahat nandoon sa kanila. Katulad dito sa bayan namin, pare-parehas na lahat ng tinda ng wholesaler kasi pare-parehas lang din naman sila ng supplier. So ako, pumupunta ako sa city, katulad kahapon galing ako sa Lipa. Yung city dito malayo sa amin, so bihirang makapunta or mag-e-effort ka talaga para mamili doon. Ay, kung makakapamili ka doon ng kakaiba, ikaw lang yung may tindang ganun. Kasi hindi naman laging namimili doon yung mga katabi mong tindahan. So, mas kakaiba yung paninda mo. So, doon ako namimili sa city, paminsan-minsan sa Shopee kasi marami ka rin madidiscover sa Shopee na pwede mong ibenta na kakaiba na hindi nila mabibili kung hindi sila order din sa Shopee. Isa pa, mag-offer ka din ng kakaiba na services. Ayan, kung maisip mo mag-Gcash, cash in, cash out ka, dapat kung mag-offer ka nun, siguraduhin mo lang na may knowledge ka doon. Pinaka-advantage mo na kung techie ka, marunong ka sa mga cellphone, kung magkalikot ng mga apps. Kung mas techie ka, kung mas magaling kang mag-explore sa cellphone mo ng iba't ibang app, mas advance ka sa competitor mo, mas ahead ka sa kanya. Malaki ng advantage pag techie ka, mas marami kang pwedeng i-offer sa customer mo. Ngayon, kung ikaw mismo ang hindi techie, ayan, ngiti-ngiti na lang, mas dagdagan mo yung pakikisama mo. Kasi ngayon, talaga ang labanan, dapat one-stop shop na yung tindahan. Kaya kailangan lahat ng pwede mong i-offer sa pangangailangan ng mga kapitbahay mo, nandiyan ka sa tindahan mo para hindi na sila lalayo sa iba. Once na lumayo sila at pag na-attract sila sa ibang tindahan, baka hindi na sila bumalik sa'yo. So ayan, real talk lang tayo dito. Kaming mga nagba-vlog, nag-share lang din kami ng pwedeng makatulong sa inyo base sa experience namin
sa success man o sa failure, ako kasi nakailang pagtitindahan na rin talaga ako, di ba? Mas marami akong failure. Kaya malakas ang loob ko i-share sa inyo yung mga hindi dapat gawin kasi danas ko na yung knowledge ko dito. So, nakuha ko talaga sa journey ko ng pagtitindahan, sa experience ko. Dito, sariling experience lang talaga yung magtuturo sa'yo. Hindi masamang humingi ng opinion sa iba, pero ang advice ng iba ay hindi talaga para sa lahat. Kasi iba-iba tayo ng mga sitwasyon at kakayanan at location. Kunin mo lang yung applicable sa tindahan mo, yung kaya mo lang gawin. Hindi ibig sabihin na napanood mo sa vlogger na mabenta sa kanya to, igagayanin mo at magbo-book order ka, mamimili ka ng marami pero hindi pala mabenta sa yung tindahan. So, depende pa rin sa mapapanood mo, ang pwede mong i-apply sa tindahan mo. Sabi nga nila, mas maganda daw, mas mabait ka sa customer. Depende pa rin yon sa lugar mo. Kung ang lugar mo, ang mga tao ay hindi kakayanin na maging mabait ka, at mas maganda kung ikaw ay may katatagan ng loob, o baka sa lugar mo, mas kailangan ng customer mo na mas matapang ka kaysa sa kanila para hindi ka abusuhin. So, hindi talaga applicable sa lahat ng sari-sari store owner, lahat ng nababasa at napapanood nila. Hindi ibig sabihin na sinabi ng isang kasari natin na ako, mabait ako sa customer ko, kaya maraming pumupunta sa akin. Pero, okay talaga maging mabait. Pero dapat limitahan mo kasi sa panahon ngayon marami na ring mapang-abusong customer na after mong maging mabait baka sila pang maging dahilan para maging bankrupt ang isang tindahan. So balansehin natin yung makakatulong sa atin at i-apply natin yung sa ating mga tindahan. Pero syempre walang masamang sumubok kung anong naririnig yung payo. Syempre pakiramdaman mo. Pinakamaganda talaga ang sumubok o mag-try para malaman mo kung kiklik sa'yo sa pag-ugali man o yung mga paninda mong pwedeng i-offer. Ang mindset ko kasi mga kasari ay wag pumirme kung ano yung pwedeng subukan. Una kong subok talaga noon, magtinda ng load. Ako lang ang pinakakauna-unahang nagtinda ng load dito sa amin, sa pwesto ko. Kukunti pa lang yung nagpapaload nun dati. Siguro 2003 yun. Hindi pa kasi afford nila yung mga cellphone. Talagang mga traditional cellphone lang ang gamit. Dati, ang unang labas na paglo-load, yung traditional retailer SIM lang yung gamit sa paglo-load. Tapos dati, hindi ka pwedeng mag-load sa customer mo kung wala kang airtime balance doon sa SIM mo mismo. So, kailangan may load yung load wallet mo. Tapos may load din yung SIM mo. Ang pinakamababang load dati, 30 pesos regular, wala pang promo dati. Kung iisipin ko dati, lugi ako sa paglo-load kasi magkano lang ang nabibentahan ko sa load tapos kailangan ko pang mag-load ng regular 30 pesos para makapag-send ng load sa mga customer ko. So parang lugi, pero nagtiyaga ako para lang maka-aim ako ng mas maraming customer. Kasi kung di mo umpisahan, hindi ka makaka-target ng mas maraming customer. Ang sunod kong ginawa mga kasari, naglagay ako dito ng Xerox machine, printing at Xerox dito, photocopy. Ako pa lang ang pinakauna-unahan din na nagkaroon dito. Wala akong knowledge, pero sabi ko sa inyo, lakasan lang ng loob kung gusto mong kumita. Wala talaga ako, zero knowledge ako sa pagpiprint. High school graduate lang ako, kahit nung nag-aaral pa ako nung high school, never ako nakakita at nakahawak ng printer. Hindi pa uso dati, kung may printer ka, mayaman ka na dati. So dumayo pa ako sa Gilmer sa Maynila, pero naloko lang ako kasi nga yung printer na nabili ko ay pa-phase out na pala. So nung nasira, wala na akong piyesang nahanap, hindi ko na napaayos. Kaya nga nag-share ako doon sa vlog ko para hindi magkamali yung mga bibili ng mga sari-sari store owner o kung sino mang gustong bumili ng printer. Shinare ko talaga yun para hindi naman sila magkamali katulad ng nangyari sa akin. Shinare ko din yun sa YouTube channel ko, yun yung pinakakauna-unahan kong nag-click na vlog, kaya doon ako na-monetize. Ngayon ko na-realize mga kasari kung gaano kalakas yung fighting spirit ko. Doon ko rin natutunan yung pagpapautang para hindi malugi yung compulsory na kailangan utangin. Pero sa isip ko, mabibili ko din yan. Eto, may share ako sa inyo kung bakit ako pinatatayo ng pangarap ko. Kung isa ka dyan, ikaw na ang panalo. Kaya huwag kang matakot mawala ng customer.